Kapasok lang, OMG, shocking, grabe ang nangyari, kumpirmado. Just in Kong Marcoleta at Bato nagsanib. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang breaking news ngayon. Sa Gift Party List Rodante Marcoleta, tila binasag na ang House Squad Committee ng Kongreso at Senator Bato de la Rosa lantarang ibinunyag at itinuro si House Speaker Martin Romualdez na utak umano ng demolition job laban sa mga Duterte at sa kanya. Gaano kaya ito katotoo? Hala! Ba? Pero si, nakita natin, si Marcoleta talaga, talagang siya nakikita mo talaga siya na hindi siya madidiktahan. Hindi siya natatakot. Kahit na meron siyang masagasaan. Basta ang importante, kung ano ang tama, yun na pinaglalaban niya. Kung ano yung mali, hindi ko papaborin yan. No? Yun ang magandang congressman, si Marcoleta. Diba? Kahit syempre, iba. Kapwa congressman tayo, magkakapwa-kapwa tayo. Kailangan tayo magsuporta. Diba? Magsuportahan. Syempre, para si Marcoleta, pag may nakikita tayong mali, dapat hindi tayo magkaka-friends. Diba? Si Marcoleta hindi siya marunong sumakay. Diba? Hindi siya marunong hindi siya nasisilaw basta-basta sa kung saan-saan. Pinaglalaban niya kung ano ang tama. Kaya yun ang nakakabilib sa kanya. Panig ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, Senator Ronald Bato de la Rosa lantarang itinuro si House Speaker Martin Romualdez na utak umano ng demolition job laban sa kanya. Binigyan din pa ng mambabatas na si House Speaker ang nag-utos kay dating Police Colonel Jobis Pinedo na idiin siya sa mga kaso ng war on drugs para madiin siya sa International Criminal Court o ICC. Senator Ronald Bato de la Rosa, naku how true! Itinuro si House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng sabwatang demolition job laban sa kanya. Ayon kay De La Rosa, nirecruit umano ni Romualdez si dating Police Colonel Jobis Pinedo para idiin siya sa war on drugs at extrajudicial killings para madiin sa International Criminal Court o ICC. Ayan talaga ang nagiging pambala sa kanila, yung war on drugs na yan. Pero para sa akin, napakalaking kaanuhan yan kalokohan. Kaya diba, yung kalakaran na alam natin na magiging dahilan para maging maayos ang ating bansa, magkaroon ng disiplina, mapuksa kung ano man yung mga bisyong kumakalat noon, diba, is yun pa ang talagang pinupunterya nila. Ibig ko sabihin yung mga nagpatupad noon is yun pa ang lumalabas na masama. Na ang hangarin lang naman nila ay protektahan ng taong bayan. Maging ligtas, pero pinalalabas pa rin silang masama. Pero alam nyo, malawak ang utak ng iba. May nagsabi nga niyan, kaya ginanyan ni FPRRD, ni Duterte, kaya nag-war on drugs siyang mga yan, kasi si FPRRD, may hawak din yan. Hindi. May nakakachikahan tayong ganyan, katunay. Sinasabi niya, dati, kasi ayaw niya nang may kakumpetensya siya. Ganun pa yung kwento. Skuno. Ganun na ba yung solusyon? Na tipong kahit sabihin natin na, ganun si FPRRD, tapos may mga kakumpetensya siya, gagawa siya ng ganyan. Hindi. Siyempre, mabubulilyaso pa rin siya. Yung mga ginagawa niya ng ganyan, yan ang magiging balik sa kanya. Babalik sa kanya yung mga yun. Diba? Para naman siyang tanga nun. Gagawa siya ng mga war on drugs, tapos meron siyang hawak. Di sana hindi na siya gumawa ng ganun. Diba? Hindi na siya gumawa. Mas maganda pa nga. Diba?
May kakompetensya siya eh. Para hindi umusok ang pangalan niya eh. Para hindi tumunog. Eh kung siyempre, kung magiging solo niya yun, eh di tumunog na pangalan niya. Diba? Sino pa magiging source nila? Eh di yun na lang, siyempre, eh wala na eh. Wala na yung iba, diba? Oh. Kaya sinasabi ko nga, parang kalokohan yung sinasabi nila na si FPRRD, ganun, kaya nagpatupad ng war on drugs, Mariosep. Since day one, galit na sa ganyan yan. Diba? Espinedo kasi ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya noon para hulisin ang mga negosyanteng nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Sa katunayan, isaan niya sa mga tinangkang i-recruit ay si Major General Romeo Karamat Jr. ng PNP Northern Luzon Command. Pero tumanggi itong bumaliktad. Sabi ni Senator De La Rosa, orchestrated ang mga pahayag ni Espinedo na inutusan niya ang mga pulis na itumba ang mga dawit sa pinagbabawal na gamot. Kapalit na umano'y reward mula sa Pugo Waiting at iba pang underground economy. Paglilinaw naman ng senador, noong hepe pa siya ng PNP si Espinedo, ang inilagay niya sa Albuera sa Leyte para linisin ang illegal na pinagbabawal na gamot dahil ito inirekomenda noon ng nakaupong alkalde. Posible anyang sumama ang loob ni Espinedo sa kanya nang sibakin ito bilang hipe ng PNP sa Usamis at mapabilang sa listahan na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Humingian niya ng tulong noon si Espinedo sa kanya pero sabi ng senador wala na siyang kontrol dito dahil retirado na siya noon at wala na sa pwesto. Matapang naman na itinanggi rin ng senador ang mga paratang na kumikilos siya na para mapawalang sala ang isa sa mga inakusang drug lord na si Kerwin Espinosa. Matapang na nanindigan si Senator Bato de la Rosa na politically motivated ang dahilan ng pagbaliktad ni Espinedo at iba pang akusasyon laban sa kanya. Naghain na ng resolution si Senator Bato de la Rosa sa Senado para paimbestigahan ang umanay pagkakasangkot sa ipinagbabawal na gamot na mga para sa akin kasi, no, ito nakikita natin, lahat ng dikit sa Duterte, di ba? Sila lang talaga doon nakafocus. Wala bang iba dyan? Di ba? Puro na lang Duterte, puro lahat eh, parang sanga-sanga siya, di ba? Kaya parang ako hindi pa rin ako nakukumbinsi o naniniwala sa kahit na ano. Kasi, mantakin mo, ibig sabihin yan, ano yan, Duterte lang ang pinakamasama. Diba? Lahat ng mga tao nila, yan, yung mga yan, sila ba to? Mga walang ya, yan lang ang walang ya. Wala nang iba, lahat ba puro goods na? Puro mababait na, gano'n? Hindi involved sa kung ano? Sila lang? Diba parang ano, ang center of attraction ay nasa kanila lang. Halos sila lang. Diba? Kundi sa mga Duterte, kay Bato. Kundi kay Bato, kay Kibuloy. May baka sa susunod, sino pa ba? Baka yung mga vlogger. Huwag naman! Hindi. Sa amin kasi, para kaming nagtatanong nito eh. Diba, naghihintay lang kami ng tamang sagot nyo. Diba, naghihintay lang kami ng tamang sagot sa mga nangyayaring ito. Kumbaga, nagsasalita kami dito para magising-gising kayo sa pagkakatulog ninyo. O kaya mauntog ang ulo nyo. Malay nyo, etong mga salita namin ang siyang magpapapatid sa inyo para bumagsak kayo at mauntog. O magising kayo sa katotohanan. Diba? Elected government officials at iba pang kawanin ng pamahalaan. Sa kanyang Senate Resolution number 1163, sinabi ni De La Rosa na nais niyang linisin ang mga tanggapan ng pamahalaan na nasasangkot sa ipinagbabawal na gamot. Pero hindi anya ito paghihiganti laban sa administrasyon. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Senator Ronald Bato, hindi ka nag-iisa. Andito ang sambayanang Pilipino. Lagi nakasubaybay sa'yo. Hindi ka namin iiwan. Laban lang, Senator Bato. Correct, sir. Ang lakas mo raw kasi, Senator Bato eh. Baka manalo ka sa pagiging senador na naman kasi. Di ba?
O kapag naganyan nila si Bato, kapag yan naging guilty yan sa mga kung ano-anong binibintang nila kay Bato, syempre mawawala sa Senado yan. Bawas yan. 'Di ba? Sino naman kaya susunod? Pati nga si Bongo nadadamay pa eh. Grabe, no? Sir Bato, nandito kaming mga mamamayan. Kakampi sa'yo kasi nasa tama ka po. God always protect you po. Kahit anong sira nila sa ating mahal na Vice Presidente, Ma'am Sara Duterte. Lalo lang naming minamahal ang mga Duterte family. Ayan yung sinasabi ko. Hanggat sinisira nyo sila, walang nangyayari. Useless lahat ng ginagawa nyong effort. 'Di ba? Hindi pa rin nagbabago yung tingin ng taong bayan sa kanila. 'Di ba? Sinasabi ko kung okay sana yung ginagawa ninyo na nagbabago yung paningin ng tao sa kanila, okay, di tuloy nyo. Pero hindi eh. 'Di ba? Maganda pa rin ang tingin sa kanila ng tao. Kayo yung lumalabas na masama, tinutuloy nyo pa rin. 'Di ba? Okay mga bangag supporters, ni BBM resign. Hindi sinungaling at hindi plastic si Senator Bato. From the bottom of his heart, ang nilalabas ng bibig niya. We support you, Senator Bato, Congressman Marcoleta, Senator Padilla, Bongo, Coco Pimentel, Vic Rodriguez, Bantag, lahat ng Duterte, Attorney Roque, Attorney Glenn, yung lahat ng mga ka-line up ng mga Duterte. Go, 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 Sir Marcoleta at Senator Bato. Kayo ang knowledgeable at marunong mag-resolve ng problem na ito. Those bad officials need to learn a lesson. Get rid of them. God bless you both. We are so proud of you, Sir Marcoleta and Senator Bato. We support you. Watching you Filipinos and US citizen from New Jersey, USA. Grabe talaga si Tambaluslos. Binayaran niya ang mga bumaliktad. Ibinayad pera ng taong bayan. Makapal talaga. Maraming salamat, Attorney Marcoleta at Senator Bato. Laban kayo. Support. Kawawa. Kung ganyan, no, totoo man yan, no? Grabe, no? Yung pera ng taong bayan, no? Ganun-ganun na lang kasi. yung kay BP Sara na may pupuntahang maganda, hindi nila inaayos eh. Ayaw nila eh. Gusto nila mga ganyan-ganyan lang, no? Maganda, BP Sara, yung mga pondong hinihingi mo, sabihin mo sa kanila, pan-shopping mo na lang. Baka mamaya pumayag sila. Sabihin nila, oh, hindi mo kasi sinasabi sa amin eh. Di ba? Eh, kung magsha-shopping ka, oh, sige, bigyan ka namin kahit 10 billion. Diba? Eh, kasi, bibigyan ka namin ng ganyan, humihingi ka ng billion. Oh, hingi ka ng ganyan. Oh, yung mga proyekto mo, makakatulong sa ibang tao yan. Eh, di babango pangalan mo. Mananalo ka niyan. Kailangan, kung hihingi ka sa amin ng pondo, huwag kang gagawa ng maayos yung magugustuhan ng tao. Sabihin mo sa amin kung magsha-shopping ka. Dapat ganun, no? Porta kami sa inyo. Mabuhay kayo, God bless. Puro lang naman sila bintang sa mga Duterte. Pero Marcos, may ebidensya na hindi pa rin iniimbestigahan sa Senado. Kahit si Cathy Binag man lang ipatawag nila. Pero wala. Tahimik sila. End quote. Samantala, sa kaugnay pang balita sa Gipartiles Rodante Marcoleta, binasag na ang katahimikan at harapang sinagot ang House Squad Committee ng Kongreso. Para sa buong detalye, panoorin ang full video. Isang congressman na nagbigay ng privilege speech, no? Iugnay lang natin dito sa sasabihin nito ni Castro. Sabi po nitong congressman, OBP urged to prove financial aid beneficiaries are real. Alam po ninyo, yung pong iniimbestigahan ng Kongreso ngayon. Yan po disallowance, 'di ba? Dinisallowed daw po, no? Ginawang malaking issue, no, disallowance ng mga ginastos ng OBP sa kanyang confidential fund. Okay, sa 125 parang 73 million. Tandaan niyo po yung numero, 73 million ang disallowed. So pinalalaki nila issue, no? Sa hinabaan nila, tanong sila lahat. Tapos na-deferred pa. Pinagpaliban pa yung pag-approve. Tindi, no? Ngayon, lumabas po tong congressman na nagngangalang kayo, panay taga Maynila, no? Congressman ng Maynila, Joel Chua, Abante. Ito naman po, may bago na naman congressman ng Maynila. Bakit kaya gigil na gigil yung mga taga Maynila, congressman na taga Maynila, no? Sino na nga to? Valeriano. Ito po ang mga tanong niya, no? Sa kanilang 2025 budget proposal, meron silang 977,615 beneficiaries. 2025 proposal po to, Ibig sabihin, hindi pa po nagaganap. Proposal eh.
2024 pa lang po ngayon. Binibigay ko lang po sa inyo. Nasaan ang patunay nito? Nasaan daw ang patunay? Totoong tao ba ang mga ito o ghost beneficiaries? Nasaan ang listahan ng verified beneficiaries? Nasaan ang mga resibo? Nasaan ang patunay? Wala. Wala daw patunay, no? Na magbibigay ng beneficiary si BP Sara para sa 2025. Proposal. BP Sara naman, no? Dapat kasi nagta-travel ka sa future. Pinapirma mo yung beneficiary in the future. Di po ba? Baka target beneficiary yan. 2025 eh. Napakahirap na. Napakahirap naman yan. Future beneficiary pa lang eh. Gusto nyo may ebidensya na. Kumbaga pero pinaplano pa lang yun eh. 'Di ba? May future beneficiary, gagawin pa lang. 'Di ba? Ang hinihinga na agad nila kung sino-sino yun. Talaga naman, no? Parang ang layo naman, 'di ba? Parang ang layo ng utak nila, no? Kumakain ba kayo ng tinapay na may peanut? Mas nakakaano ng utak yun. Magigising yung isip mo. 'Di ba? Parang nasaan yung mga benepisyaryo mo? Mantakin mo, gagawin mo palang, hinanapan mo na ng benepisyaryo kung sino. Bakit ayaw nyo munang ipasa yan? Bigyan yung pondo, tapos saka kayo magtanong kapag ginagawa niya na. Yung problema, wala pa kayong binibigay o anuman. Kung ano-ano na tinatanong nyo sa kanya eh. Diba? Masyado kayo advance. Pag nagastos na po, tsaka nyo po alamin, pwede po ba yun? Ano po pinagbatayan nyo na hindi tao yung mga yan? May COA report na po ba na kayo natanggap? Lumabas ng 2028, nakuha nyo na ngayon? Meron na bang COA report para sa 2028? Antindi nitong congressman. Masyado siyang advance mag-isip. Minsan yung sobrang talino, nakakasira ng bait yan. Pinapack-check na kagad, hindi pa nagaganap eh. Tatawa tuloy si Sir Badong sa inyo. Tsaka tignan nyo, palagay na natin nagkamali lang. Malay nyo, yung ibig niya sabihin, yung mga naganap. Kahit po yung mga naganap, no? Yan po, ganyan po kapurol yung pagbibintang nila kay BP Sara. Wala po talaga sila. Meron po ba nagpatotoo na yung mga ghost beneficiaries? Ghost beneficiaries po ba yung mga nakinabang sa mga binigyan ni BP Sara? Yan yung mga tanong natin, no? Ano po patunay? Hindi po pwede. Alam niyo po yan, congressman po kayo eh. Pag hindi niyo po alam, mag-resign na po kayo as congressman. Hindi po pwede na kayo magbibintang tapos patutunayan, sige nga, pinagbintangan kita na may ghost, yung ghost beneficiary. Pinagbibintangan kita na wala kang beneficiary. Sige nga, patunayan mo nga na may beneficiary ka. Lumang tugtugin na po yan eh. No? Kayo lang hirap sa kanila sa mga binibintang nila. Halos wala silang ebidensya. 'Di ba? Ang hirap magparatang sa isang tao kung puro sat-sat lang ang ginagawa. 'Di ba? Kailangan kung magbibintang ka, kung ano man ang sasabihin mo, dapat may ebidensya ka. Na magpapatunay na siya, mayroong gantong ghost beneficiary. O ganto, winalda sa ganito. 'Di ba? Kasi kung wala kang ebidensya, manahimik ka na lang. Kasi kapag si BP Sara naglabas na ebidensya, kayo din mapapahiya. Di gas-gas na naman kayo sa mga tao niyan. 'Di ba? Si VP Sara na naman ang papaboran ng mga tao niyan. 'Di ba? Pag kayo napahiya tapos nilabas niya na talaga, meron pala talagang inano si VP Sara, 'di ba? Meron talagang pinuntahan yung perang inano niya. Di lalabas kayong masama, kontrabida, siya na naman ang tama. 'Di ba? Sa pool na naman kayo ron. Po ang taga Maynila, congressman ng Maynila. Kilala nyo po yan kung kayo taga Maynila. Ghost beneficiary, paano nyo nalaman na ghost beneficiary? Meron po bang ebidensya? Meron po bang yun? O kung wala man ebidensya, meron po bang magpapatotoo? Yun ang sinasabi ko. Wala kang ebidensya kaya hindi ka dapat magsalita ng ganyan. 'Di ba? Imbestigahan niyo po. Kaya si po Sir kaya po dinaan sa privilege speech. Bakit po dinadaan sa privilege speech?
Pag pinadaan nyo po sa privilege speech, hindi po pwedeng sampahan ng kaso. Naka-privilege speech ako. Wala pong kaso yun. Privilege nga eh. Ito po, nag-privilege speech siya. Wala pong pumansin. Walang pumansin eh. Matagal na, ilang araw na ba yan? Nag-privilege speech. Wala pong epekto yung privilege speech ng congressman na yan. Pero, bahala na media. Media na po. Kaya ito, Inquirer. Nilabas to ng Inquirer ngayon. Yung tungkol dyan sa privilege speech na yan. Hindi natin pinapansin yan. Na may nag-privilege speech. Okay, punta na po tayo rito, no? Ayon po kay Castro, unahin na natin tong kay convicted. Ang tapang, no? Ito po tanong ni Christian Bahaw Isguera. Bahaw. Paano kung mag-attitude uli si VP Sara Duterte sa pagsalang niya sa ininging 2 billion budget para sa 2025? Bahaw na bahaw yung utak mo, no? Christian Isguera. Si VP Sara talaga yung nag-attitude, hindi ba pwedeng pinagtulungan siya? Attitude? Attitude? Pwede ba? Paano siya magkakaroon ng attitude dyan? Sino ba ang nagsimula na magkaroon ng attitude sa kanya? Diba? Ang gagaspang na nga ng sinasabi sa kanya, ang gagaspang na nga ng tinatanong sa kanya. Ano gusto nyo? At maganda pa rin ang approach niya. Ay, sorry po, ma'am. Sorry po. Hindi po pala 2025 budget ang pag-uusapan natin. Confidential fund po pala. Sorry po. Sorry. Saan mo dinala, Sara Duterte? Ang ganito, ganyan, ganito, ganyan. Nasa COA na po yung report nun eh. Gusto niya ganun sumagot? Diba? Ginaganon ka na. Diba? Kung alam mong tama ka sa sarili mo at wala kang ginagawang masama, hindi ka, karapatan mong ipaglaban kung ano yung nasa loob mo. Diba? Ang problema, kung pinagbibintangan ka na eh. Wala ka namang ginagawa, paulit-ulit pa. No? Si Gloria nga, nakulitan eh. Si VP Sara pa kaya, na siya talagang pinagbibintangan o inaakusahan? Diba? Si Gloria nga na walang diba sa usapan, pero siya mismo ang nainis para kay VP Sara. No? Yun eh. Diba? Hindi siya magiging magaspang kung hindi naging magaspang din ang sa kanya. 'Di ba? Kita naman natin maayos naman yung approach ni VP Sara nung una. Kaso talaga, sumama lang ng sumama talaga. Istong eto na nagsimula na magtatatanong to sila Castro, si Manila. Tapos etc. kung sinasabi. 'Di ba? Yung wala sa usapan, pag-uusapan nyo. Normal lang po 'yun. Ano po ba gusto nyo? Mag-isa na lang siya, pinagtulungan siya ng 47. Tapos, pag hindi nakapalag, hindi nagawa ng 47 congressman yung kanilang plano laban kay VP Sara, no? Bahaw. Tatanong ang sasabihin mo, nag-attitude si VP Sara. Ikaw ba nanonood ka, Bahaw? Bahaw Isguera, nanonood ka ba? Sana maging tutong man lang yung utak mo, no? Panay ka, Bahaw eh. Ha? Alam mo ba yung nangyari noong nakaraang hearing? Papaunawa ko lang sa'yo, no? Ang nangyari, sinabi ni VP Sara sa simula pa lang dahil alam niya na eh, nakahilera magtatanong 47. Hindi tayo matatapos, no? Alam niya na eh, na meron silang plano. Alam na niya kung anong gagawin, didikdikin siya. Alam niya na yung pandidikdik sa kanya, yung confidential fund doon 2022. Inunahan na niya ngayon. Sinabi niya, Madam Chair, all of my answers will be, I forgo, etc. Tatagal lang tayo. Lahat po ng katanungan nyo, yan ang isasagot ko. Isgerang Bahaw, makinig ka. No? Kumbaga, yes or no lang yun eh. Di ba? Payag ba kayo o hindi? Pinapahaba eh. Sinabi sa simula pa lang, I forgo. Ano sabi ng chairman? We accept. Hindi po, yan po isasagot ko lahat. Pinaliwanag sa kanya ni VP Sara, yan ang isasagot ko lahat. I forgo. We accept. Kasi naghanda tong mga to. Naghanda raw yung mga congressman ng mga katanungan. Paano mo naman nalaman na naghanda? Meron nga pala, stick to the plan nga pala kayo. Tama po yun eh. Ang trabaho nyo po, hindi po maging kurado.
Hindi po kayo judge. Ang trabaho nyo po, nanghingi ng budget, pag hindi po kayo nasatisfy sa paliwanag, it's either i-approve nyo lang yan o tatanggalin nyo. Di ba? Eh anong ginawa nyo? Stick to the plan kayo, di ba? Pinagtagal ng pinagtagal eh. Imbis na minuto, oras inabot eh. Okay. Kaya, Bahaw Esguera, hindi siya nag-attitude. Kinounter plan niya yung plano sa kanya. Oh. Kinounter attack niya. Kaya nga kung ano yung ginawa sa kanya, ibabalik lang niya. Alam mo yung ibig sabihin? Kaya sila ngayon na naging defensive. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.